Alam po ninyo, sa kasalukuyang galaw nitong si Sara Duterte, matapos makulong ang kanyang ama na si Duterte dyan sa ICC, sa The Hague, Netherlands ICC. Ano nga? Napansin na natin na mas marami na siyang batikos na ginagawa ngayon. Kaliwat kanan. Batikos kay Pangulong Marcos, batikos sa Kongreso, batikos kay Speaker, batikos sa mga prosecutor. Okay? Ngayong papalapit na po ang eleksyon at after election ay magkakaroon na po ng impeachment trial. Ako, inaaral ko itong kanyang mga ginagawa. Alam nyo, sa akin personal na analysis at opinion, hindi ho galawang pang national, hindi galawang pang national leader ang galaw ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kanyang mga sinasabi ngayon, may mga halong personal, pamimersonal, malayo sa isyu. At yung lehitimong mga isyu naman, ay kanya naman hong binabanatan pa sa halip ay suportahan. Ito, isa-isahin ko sa inyo. Di ba? Nakakulong ang kanyang ama dahil sa crime against humanity. Mga Pilipino ang biktima dyan at complainant. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos, ang kanyang sinisisi sa pagkakahuli. Hindi niya sinisi ang mga complainant before ICC. Hindi niya sinisi ang kanyang ama at ang mga kapanalig ng kanyang ama kung bakit nagkakaso at nakulong si Duterte doon sa paglabag sa karapatang pantao. Ang sinisisi niya si Pangulong Marcos. Ang sinisisi niya ang gobyernong ito at hinahaluan pa nila ng personal. Diyan pa lang sa isyong yan. Pagdating naman kay Speaker, kanya rin pinipersonal dahil ang akala niya at ang kanyang paniniwala, si Speaker ang nasa likod ng impeachment at article of impeachment at yung impeachment na gagawin, trial na gagawin sa Senado. Tapos na po ang Kongreso dyan. Dahil ang Kongreso ang complainant, ang Kongreso ang prosecutor, sila'y haharap na ho sa trial. Kahit anong paninisi ni Sara kay Speaker, wala na siyang magagawa. Hindi na babalik sa Kongreso ang impeachment dahil nandoon na sa Senado, tapos na sa Kongreso. Yung sinasabi naman niyang mahina ang mga kaso, mahina ang mga ebidensya at saka kaso at confident daw sila na kanyang malulusutan. Yan po isang statement na hindi rin ho bagay sa kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo, bilang isang abogado. Magta-trial pa lang, betrayal of public trust, graft in corruption at marami pang iba. Parang overconfidence. Anong kanyang pinanguhugutan? Bakit ang kanyang kumpiyansa ay napakataas na kanyang malulusutan? Dahil ang kanyang paniniwala ay ang mga senador ay magiging bulag at bingi sa ebidensya pagka kanyang kakampi na. Yan din ba ang dahilan kung bakit kaliwat kanan siya ng panliligaw sa mga kandidatong senador, kandidato ng kanyang ama at kandidato ni Pangulong Marcos na kanya sinusuportahan, katulad ni Camille Villar, Amy Marcos, at yan din ang galaw ni Robin Padilla. Di ba? Confidence ba sila dahil yung mga senador ay magbubulag-bulagan at kakampi sa kanya? Ibabaliwala ang kawalan ng tiwala ng taong bayan dahil sa graft in corruption sa 612 milyong halaga ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. Ayan po yun. Okay? Tutusin po, kung si Sara Duterte po ay kasama pa po sa Uniteam or kasapi pa rin po sa Uniteam, hindi natin ito makikitang mangangampanya. At ito magpapabanjing-banjing lamang para po, kumbaga yung personal time lang. At yung mga ganitong sortie na labas na sa kanyang oras ng trabaho, hindi po niyan dadaluhan. Kasi nga po, sitting pretty na siya at maghihintay na lang siya ng kanyang oras para maging
presidente ng ating bansa sa 2028. Kasi yan po yung kumbaga parang weather forecast sa 2028 election. Si Sara Duterte ang susunod na presidente natin. Dahil nga po sa pagkampi niya kay PBBM sa 2022 election. Pero lahat po ng ito ay hindi po na deserve na makuha ni Sara Duterte kasi nga po bukod sa meron pong anomalya sa kanyang DepEd noong siya ang secretary, di ba nga po kung ano-ano po na mga pagbabanta, pananakot at mga kung ano-ano mga salita ang natatanggap ng ating Pangulo at First Lady dito kay Sara Duterte. Kaya po ngayon, nakita natin, ngarag na ngarag siya, kung saan-saan nangangampanya, kung saan-saan niya dinadala si Amy, o saan-saan sila nagkikita ni Amy para mangampanya, di ba? At yung ang dating iniisnab-isnab lang ni Sara Duterte na si Yorme Isko Moreno, dahil nga marami po ang nagnanais na magkaroon ng tandem na Isko Sara, di ba? Ngayon, noon, inisnab-isnab lang. Ngayon pinuntahan pa sa Maynila. Diba? Kaya po, ito po ay hindi po talaga pang nasyonal. Galawang galawang Davao. Pang Davao lang po talaga. Siguro baka nga magaling talaga sila sa Davao, napaunlad nila Davao, maayos ang kanilang pamamalakad sa Davao. Baka lang baka lang. Pero pagdating po sa nasyonal, kung dadalin mo yung ugali mo sa LGU, sa mababang ranggo lamang like mayor, vice mayor, tas dadalin mo sa pagka-vice presidente. Parang siguro si Inday Sara parang na culture shock no na ay ganito pala vice presidente ganito pala ang kapangyarihan ng vice presidente. Kaya ngayon yun ang ginagamit niya. Pero sigurado ko kahit na pakiusapan siya ng kanyang ama dahil nga po sa para suportahan daw po yung PDP laban, yung mga senatoriables ng PDP. Sigurado ako na hindi po ito magtatagumpay kasi nga po bukod sa si Sara Duterte ay plastic. Tingin ko po baka sumama man si Sara, mag-aksaya man siya ng oras para sa PDP laban, baka sandali lang. Si Robin talaga ang pupukpok para po diyan sa PDP laban. Yun ang tamang gawin ni Robin Padilla. Kaya lang si Robin Padilla po ay alam niyo yung leash para sa tuta o sa aso. Meron leash nga yata tawag doon o ewan ko kung natawag doon merong kumbaga amo kasi si Robin Padilla. Hindi ito kikilos kung wala pong kumpas ng kamay ni Sara Duterte. Yan po yung nakikita nating dahilan na sinasabi nating medyo malabo, actually malabo sa isang abogado at sa isang vice president na napakataas ng posisyon na kanyang ibaba ang level ng argumento tungkol sa mga nangyayari. Dapat tahimik lang siya, aralin ang ebidensya. Dapat sumuporta na lang siya, kung hindi man, huwag na lang niyang batikusin. Katulad nung 20 pesos na rice na gagawin ng gobyerno. Bakit kailangan niyang batikusin yun? Ayaw niya? O sino mahirapan pag hindi natuloy yun? Di ba masang Pilipino na karamihan dyan ay mga Duterte supporters o DDS? Supporters ng mga Duterte ang makikinabang dyan sa 20 pesos na rice. Ay bakit binabatikos niya? Ayaw niyang malapit ang gobyernong ito sa masang Pilipino? Nagsiselos ba siya? Nakahabad ng huli magbaligtara na yung mga Duterte supporters? Sasama na sa gobyerno dahil nakikita nila ibinababa na ang presyo ng bilihin, lalo na ang rice. Yun ba ang kinatatakutan ni Sara? Nagtatanong lang po. Kasi yung programang yan, kung hindi ka kontento, dapat manahimik ka na lang. Huwag mo nang batikusin kasi naikapakanan ng mahihirap na Pilipino ang siyang tinutulungan ng pamahalaan at lehitimong programa ng local and national government. So sa akin po nakikita sa galaw sa mga rally, speeches, at saka po press conference, interview, yun pa yung isa pang napapansin ko dyan, parang hindi aware, parang hindi updated si Sara sa mga balita. Kaya pag siya in-interview at ginatungan ng media na nag-i-interview sa kanya o mga vlogger na nag-i-interview sa kanya, sinasakyan niya kahit fake news. Sinasakyan niya kahit hindi totoo.
pinaiinit siya sa interview, sumasakay siya. Kaya sumasablay. Kasi kung alam mo ang totoong issue, hindi ka sasabay doon sa sinusubo ng mga interview ng media. Dapat kukontrahin mo yun kung alam mo yung totoo. Pero yung ayunan mo, sang-ayunan mo, yung sinusubong tanong na hindi mo malaman kung saan galing ang tanong at hindi naman totoo sa sang-ayunan mo, kaya sasablay ka. Yan po yung sinasabi ko na ang tingin ko, hindi siya updated. Hindi niya alam ang maraming mga balita. Pag in-interview siya, kung saan nanggaling ang tanong at nanggaling sa media, yun na lang ang kanyang aayunan, gagatungan at susuportahan. Wala siyang sariling pag-aaral. Wala siyang sariling ebidensya kung paano i-justify yung sinasabi na nagtatanong sa kanya at ang kanyang mga sagot. So, pang-local ang galaw. Hindi pang national leader. Hindi pang national na posisyon ang galaw ni Sara Duterte sa aking opinion. Okay? So, siyempre, yung po mga DDS at mga troll, magagalit yan. Kasi pare-pares ang ugali nila. Pare-pares ang kababaw nila. Pare-pares ang style nila na pag nakante ang kanilang maling ginagawa, galit na. At parang mga aaway na. O parang kung ano man ang gustong gawin. Wala po yan. Para sa akin, ang mga nangyayari at mangyayari pa at ginagawa ng gobyerno, dapat suportahan na lang. Kung hindi kayo makasuporta, manahimik na lang kayo. At yung tinutulungan ng mga ng gobyerno, ng mga mahirap na Pilipino, yan ay galing sa inyo. Dahil maraming Marcos loyalists, maraming Marcos supporters, matino ang trabaho. Hindi sila troll. Matino ang trabaho dahil may respeto sa ating mga batas. Hindi sila mahilig sa rally. Di katulad ng mga DDS, gamit na gamit ang kahirapan sa kanilang mga interest, pampolitika, rallying, pang personal, panlalait. Yan pa yung matindi, yung sobrang panlalait ni Sara Duterte. Hindi yan dapat niya ginagawa. Sipin mo yung congressman ng 2nd District ng Maynila, sasabihin niya malaki daw ang liig o wala ng liig. Masyadong, anong kinalaman ng pisikal na pangatawan ng isang tao sa isyong kampanya at politika ngayong papalapit ang eleksyon? Wala. Pero pati yung liig na may liig, katawan ng may katawan, dahil lang siya inimbestigahan ng Kamara at mga congressman ng Maynila, ang isa sa mga active dyan, pinipersonal niya. Pati yung katawan ay, pati yung pagkatao ay sinisilip. Anong klase? Pang-local, unprofessional, okay? Ang galaw. Yan po yung aking opinion diyan sa ginagawang ito ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Please like and share. Subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking mga channel. Dito, Mike Abby Opinions, at dun po sa kabila, MA Pinoy TV. Kaya po binabatikos kasi nga po hindi po ito maganda para sa kanilang side, di ba? Kumbaga para sa kanila, ito po ay achievement ni PBBM, ang goal nga po ay sirain si PBBM. Actually, hindi naman yung mga senatoriables ng alyansa ni PBBM mga target talaga. Ang target po talaga nila ay etong si PBBM. Hindi po nila tatargetin etong mga senatoriables. Talagang ang tatargetin nila ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi kapag nagtitiwala po ang mga Pilipino kay PBBM, kapag si PBBM tumayo po sa isang entablado at sinabi niya na iboto nyo itong ating mga senatoriables, vote straight 11, iboto nyo. Maaring marami pong Pilipino ang maniwala at iboto si Abalos, iboto si etong ating si Lacson, si Soto, si Binay, at ang iba pa po sila Pacquiao, di ba? Pero di ba, yun nga yung pinakamalakas na hatak ng ating alyansa, si PBBM. Katulad din doon sa PDP laban, malakas sana hatak ni Digong, kaya lang nga po ay kailangan ng pagbayarin ng ICC sa kanyang mga ginawang kamalian sa ating bansa noong siya ang namumuno. Di ba? Kaya po ang nangyayari, lamang talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang alyansa kasi nandito
andito sila sa Pilipinas at sila po ay nakakapag-ikot ng malaya sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya po, 'di ba, kung ito pong ginagawa na ito ni Sara Duterte, 'di ba po, hindi po ito kumbaga magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ang mas kakatigan ng mga Pilipino, mas kakampihan at mas pipiliin ng kanyang mga senatoriables kasi nakikita naman po ng ating mga kababayan ang pagtatrabaho ng ating Pangulo. Sila lang yun na hindi makakita sa kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo. Sila lang yun. Yung mga basher lang ni PBBM, yung mga kaalyado ni Sara, kaalyado ni Digong, sila lang yung nakakakita niyan na mayroong maling ginagawa ang ating Pangulo. Pero wala naman talaga. At maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang si PBBM po ay naghahatid po ng tamang pagseserbisyo, tamang mga proyekto para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya po, eto rin, yung sinasabi po, yung patungkol po dyan sa pamimintas ni Sara sa isang kongresista, di ba? Yun na lang kasi, wala namang maibabato si Sara. Ano ba ang magagawa ni Sara? Ano bang maibabato niya sa mga tao? Wala, di ba? Wala siyang maisip eh. Wala siyang alam kung ano ang, kumbaga kahit anong gawin niya sigurong hanap ng illegal na ginagawa ng tao o yung kahit na anong gawin niya na pagre-research kung ito ba'y may mga kaso ng katiwalian o korupsyon, wala po siyang mahanap. Kaya ang nangyayari, doble kayod siya. Maninira siya ng maninira at the same time mangangampanya para sa kanyang grupo ng kanyang tatay, yung PDP Laban, at sa mga kaalyado niya. Katulad ni Sara, katulad ni Amy Marcos at nitong si Camille Villar. Kaya po ako, bilang pong isang nag-oobserba, talagang ito pong si Sara Duterte, medyo mahihirapan po talaga. Dahil nga po, the more na siya ang nagpo-promote sa isang tao, sa isang kandidato, lalo po itong hindi mananalo. Idagdag na rin po natin, baka mamaya kapag po nag-roll out na at naisakatuparan na po yung proyekto na 20 pesos per kilo ng bigas dyan sa Cebu, at sa iba pang panig po ng Visayas, ngayong darating na May 1, baka po eto pang mga DDS nga ang nangunguna sa pagbili ng bigas na yan. Kumbaga yung kumokontra po dyan sa ganyang napakalaking katipiran para sa mga Pilipino, napakalaking problema para sa ating bayan. Dahil nga po merong mga tao na kumo-question sa halaga ng bigas na ibebenta sa proyekto na ito ni PBBM at sinasabi nga po na ito daw po ay pangangampanya, pamumulitika. 'Di ba? Di ba? Hindi nila inaasahan na darating ang panahon na yung pinangako ng kanilang tatay si PBBM pa ang gagawa. Yung maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi nagawa ni Digong, si PBBM ang gumagawa. Diba? Saka, eto lang tanong natin. O sige, kunwari ay magkaroon ng proyekto diyan sa Davao. Ang DFA, ang DSWD nga yata, at Office of the Vice President at iba't iba pang mga kongresista na kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kunwari, diyan sila magbebenta ng bigas na tigbe 20 pesos per kilo. At sasabihin ng kanilang mga, kumbaga, sasabihin ni Sara, sasabihin ni Pulong, huwag kayo bumili dyan. Sasabihin ni Baste, kunwari sa Davao City, huwag kayo bumili, mabaho, mabaho at luma. Yung bigas na ibinebenta dyan, dyan sa proyekto na yan ni BBM. Kapag po ganyan nang ginawa nilang paninira, ang tanong, meron ba silang ibibigay na bigas na tigbe 20 pesos na sasabihin nilang maayos yung bigas na yun?
Diba? Tutulungan ba nila ang mga kanilang mga constituents katulad ng ginawa ng mga gobernador at mayor ng Cebu City at ng Kalakhang Visayas? Sasagutin ba nila yung bigas ng mga taga Mindanao? Kung sakali sa Mindanao mangyari ang proyekto na yan, yung mga gustong bumili, kung pipigilan nila, kukondenahin nila, meron ba silang ibebentang tig 20 pesos na per kilo ng bigas? Di ba? Wala naman. Kasi nga, ang ganito pong proyekto ay napakahirap, napakaraming proseso, at napakatagal ang ipaghihintay mo. Bakit? Dahil aanihin pa ang mga bigas na ipapamigay sa atin pong mga kababayan. Kaya, di ba? Sisiraan mo yung bigas, sisirain mo yung proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, kapag ba hindi bumili ng bigas na tig 20 pesos yung mga tao na nauuto ninyo, bibigyan nyo ba sila ng bigas na tig 20 pesos? 'Di ba? Parang malabo. Bakit? Yun yung kumbaga gobyerno nahihirapan na nga diyan 'di ba? Na maisakatuparan yung aspiration na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila pa kaya na ang tanging alam ay puro hamig, puro akin. Hindi sila marunong sa pagbibigay. Kunwari lang yung pagbibigay-bigay nila. Pero, di ba, hindi po yan mga kumakain ng NFA. Yun lang yun. Hindi sila kumakain ng mga pangmahirap na bigas. Ang kinakain nila, sigurado ko, mga dinurado at yung mga tig 60, 70 sa mall. Sa mall, sa mall. Hindi sa labas, hindi sa palengke ang bilihin na kanilang kumbaga kinukuha o kino-consume, di ba? Kaya lamang po, maraming salamat sa video na ito ni Sir Mike Abe na atin pong nareaksyonan. Salamat po sa ating mga manonood at kahit na medyo busy po ako at ako po ay maraming ginagawa, kapag po nag-upload kayo, nandiyan po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Road to 500,000 subscribers na po tayo. Kapag po ako'y nag-500,000, ngayong darating na May na ito, sa end of month ng May, ako po'y mamimigay ng ano ba maganda ipamigay? Bigay ko kaya yung lumang panty ng aking lola. Hindi. Kung ano man po yung aking maibalik sa inyo na blessing, gagawin ko po. Kung pwede, kasi medyo, alam nyo naman, maselan dito po sa ating platform. Kung ano man ang aking maibalik o maibigay sa inyo. Malay nyo, baka mamigay tayo ng t-shirt o kaya magpa-ano ko ng sombrero. Kaya sombrero kasi hindi natin alam kung ano yung mga t-shirt lang. Malaman natin yan sa mga darating po na araw. So, yun lamang po. Thank you. At ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyo pong pagsuporta sa aking channel. Salamat po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.